Dahil po, ang karamihan po na nangyayari sa panahon na ito ay pagkain. So, napag-isipan ko na pag-usapan na yung pagkain. Napahapyawan ko na ito sa mga nagdaang mga araw, pero ngayon, mag-focus na talaga dito sa pagkain. At hindi, yung coverage nito, hindi talaga yung kabuuan at marami kasi ito pero pinaiksi ko siya at doon sa mismong punto na kaagad ako. So, ah, mababanggit yung sa Leviticus, sa Deuteronomy, at sa view ni Peter and Paul at sa ating Panginoon. For spoiler, gusto ko munang sabihin na hindi po kasalanan na kumain ng mga ipinagbabawal doon sa Old Testament. Para lang po sa mga paparating, pakisabi na lang. Kasi baka ma-misunderstood ako. Tinatopic ko itong patungkol sa pagkain kasi una, alam na natin to, pero ano naman yung hindi nating alam or hindi natin binibigyan ng pansin. So, yun, hindi siya kasalanan. Kung ano man yung pinagbawal sa Old Testament, ay hindi ka magkakasala kung kakainin mo yun. Yun. So, dito na tayo sa Old Testament. Sa Old Testament kasi, makikita yung sa Leviticus chapter 11 and sa Deuteronomy chapter 14, yung mga ipinagbawal ng Panginoon. At doon, makita natin yung utos. Hindi ko na siya babasahin. Kung meron kayong pagkakataon, basahin siya. Dahil isang buong chapter kasi ito Chapter 11 at chapter 14 ng Deuteronomy. So, doon makikita natin, nag-utos ang Diyos. Yung mismong ang Diyos ang nagpatawag kay Aaron at kay Moses, sabihin niyo to sa mga Israelita, sa bayan ng Israel. So, utos mismo siya na nanggaling sa Diyos at hindi gawa ni Moses or ni Aaron. At doon matatagpuan sa mga chapters na yon yung dietary law, kung ano yung mga bawal at kung ano yung hindi. At detalyado rin sa kung ano yung anong hayop. Yung may mga hati sa paa, yung mga ngumunguya, makikita doon yung very specific, pati doon sa lamang dagat, pati doon sa mga insekto, kung alin lang yung, or gumagapang, kung alin lang yung pwedeng kainin, or sinasabi ng Panginoon na malinis. Sa tradisyon nila, tinatawag nga nila iyon na kosher. Pag sinabing kosher, yun yung malilinis, yun yung pinayagan ng Diyos na kainin. Tapos, kapag sinabing clean or unclean, dalawang magkasabay yun. Ceremonial at saka physical. Ibig sabihin, kung ceremonial, kailangan pumunta ka doon sa templo or pumunta ka doon sa kung sino man yung naka-assign na high priest or priest na magche-check, okay ka na. Malinis ka na. So, ceremonial kasi pupunta pa sila sa templo and dun sa priest. And physical, magkasama siya. Kasi, pag tinignan ng priest, okay ka na, okay. So, physically, may kita naman siya na okay. Ngayon, sabi doon, bawat humipo ng bangkay ng hayop, bumuhat or humawak, kasama na rin yung pagkain, siya ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Meron siyang hangganan lang na kung hanggang ano lang siya marumi. And karamihan doon, isang araw lang. Kahit pa na nakalagay na doon, kumain ng patay na hayop. Na ibig sabihin nito, namatay yung hayop hindi dahil sa kinatay siya. Namatay siya. Tapos, tapos pagkamatay, tinuloy ng lutuin. Parang ganon. So, kahit yun, yung kumain nun, is, yung karumihan niya hanggang doon lang sa araw na yun. Kinabukasan, malinis na siya. So, ayun nga lang, yun pa nga lang, is meron na siyang magandang hangganan. Naisip ko yung sabi ng Panginoon na
meron siyang panibagong awa sa panibagong bukas. So, parang may kita mo dun yung kanyang awa or mercy na bago sa bawat araw. And mapapansin natin doon sa mga utos na yon sa Deuteronomy 11 and sa Deuteronomy 14 and Leviticus 11 na wala siyang makikitang punishment doon sa mga yon. Old Testament na to wala kang makikitang punishment or promise na kapag kinain mo to, ang pangako ko sa'yo, ganito, ganyan. Walang ganun na makikita or punishment. Wala kang makikita. At isa pang mapapansin mo doon na paulit-ulit na sinabi, ito ay marumi para sa'yo. Hindi dahil sa Panginoon, nandidiri siya. Kundi sinasabi niya, marumi ito para sa'yo. Hindi siya magbe-benefit dahil marumi yun or kumain ka o hindi. Ang magbe-benefit, yung tao kasi, hindi yan, marumi yan para sa'yo. Ang ibig sabihin ganito, mayroong, di ko alam kung totoong kwento yun eh. Yan ang nasa bahay sila, tapos kumakain sila ng snacks, tapos dumating yung may-ari ng bahay. Sabi nung bisita, bakit ganito yung lasa nung merienda ninyo? Tapos, anong merienda? Tapos, nung tinignan, pagkain pala siya ng pusa, yung kinain nila. So, ang punto ko ganito, yung sinasabing hindi siya para sa'yo is hindi siya para sa tao. Yun yung tinutukoy ng Diyos sa pananalita niya na hindi malinis siya or marumi siya para sa'yo. Ibig sabihin, hindi siya para sa tao. Hindi siya nakadisenyo para pagkain mo. Yun yung sinasabing punto ng Diyos na unclean for you. Ngayon, tanong, kakain ka ba ng aso? Kakain ka ba ng siopaw na gawa sa pusa or daga or kakain ka ba ng ipis o langaw? Tanong ko sa iyo. Kakain ka ba nun? Kung malinis na ito, kakain ka ba nito? Ha? Langaw. Langaw, ipis, daga. Kakain ka ba? Kasi ang tanong kasi, malinis. Sabi daw ng Panginoon ay nilinis na ang lahat. So kung nilinis na, bakit hindi ka kakain nito? Yun yung tanong. So tignan natin sa Marcos chapter 7. Verse 1 hanggang 4, babasahin ko ng dire-diretso. No, hanggang 19. So mahaba-haba to. So sabi dito, verse 1. Nang sama-samang lumapit sa kanya mga Pariseo at ang ilan sa mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem, kanilang nakita ang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marumi ang mga kamay. Sa makatuwid ay hindi hinugasan. So hindi sila naghugas ng kamay. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain maliban makapaghugas ng mabuti ng mga kamay na sinusunod na tradisyon ng matatanda. Kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili. At marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod gaya ng mga paghuhugas ng mga tasa, pitsel, mga lalagyang tanso. Verse 5. Kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marumi ang mga kamay? At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito at ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ng mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao.
So, mapapansin ninyo yung emphasis na tradisyon, tradisyon, tradisyon. Yan yung inuulit-ulit ng Panginoon dito sa usapan ng pagkain. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtangi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Again, tradisyon. Paulit-ulit. Verse 15. Tumalon ako sa verse 15 kasi meron silang ibang pinag-usapan doon tungkol sa ibang tradisyon pa nila. Pero in-specify ko lang doon sa pagkain. Verse 15, balik tayo sa pagkain. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Kung ang sino man ay may pandinig ay makinig. Kung iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, nang iwan niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So ito yung itong naka-underline, ito yung most quoted sa lahat na sinabi ng Panginoon daw na dilinis na daw ang pagkain. Verse 20. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, mapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao. So, sinabi ng Panginoon na yung nagpaparumi is yung lumalabas. Yung nanggagaling sa puso or nanggagaling sa isip. Yun lumalabas. Yung lumalabas na ugali. Yun yung nagbibigay sa madaling salita ng kasalanan. So, hindi yung pagkain na hanggang doon lamang sa tiyan ang nagagawa. Pero, meron tayong, 'di ba? Meron tayong joke na yung sardinas na naman, yung gano'n, 'di ba? Yung magagalit yung tao. Pagkain, naka-apekto. Pero iba ito. Tungkol ito sa kasalanan na umapekto. Ibig sabihin, hindi nakukorap nung pagkain yung ating kaluluwa. Kasi yung pinag-uusapan, sabi ko nga diba nung nakaraan, na paano ba magsalita yung Panginoon? Hindi siya nagsasalita sa pinaka-literal, kundi nagsasalita siya sa spiritual. So, kung sa spiritual ang usapan dito, hindi siya sa ceremonially or physically yung dahilan para magkasala ka. Kundi yung naging mula sa puso, nagmumula sa isip. Pero meron akong idinagdag dito na makikita rin naman sa Mateo na hindi makikita sa Marcos. Sabi doon, ito ang bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumakain ng hindi naguhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. In-specific ni Matthew kung ano yung tinutukoy ng Panginoon, ang pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan kasi nila yung tradisyon na paghuhugas ng kamay. Kung hindi ka naghugas ng kamay, tinutuligsa nila or minamali nila para bang kasalanan siya. Pero nilinaw ng Panginoon na hindi siya kasalanan, hindi ka magkakasala or makokorap ang iyong kaluluwa or ang espiritu dahil lang sa pagkain. Okay? So, malinaw po ba yun? So, ang usapan dito sa
7 or sa Matthew 15 ay tungkol sa tradisyon at kung ano yung tamang pananaw ng Panginoon patungkol doon sa pagkain. At dinaanan nga natin kanina sa ah, Leviticus 11 and Deuteronomy 14 na kahit doon mismo sa Old Testament, wala siyang sinasamang salita ng parusa doon sa mismong usapan ng pagkain. Wala siyang, kung hindi mo gagawin to, kasi may mga utos ng Panginoon na kung hindi mo gagawin ito, matitiwalag ka na, parang ganun, or tatanggalin ka na, or babatuhin ka. May ganun di ba? Pero doon sa mismong Deuteronomy 14 and Leviticus 11, walang kasamang ganun So, parang nililinaw ng Panginoon dito na hindi ka magkakasala doon. Binigyan ka ng Diyos ng disenyo sa pagkain mo kung ano yung makakarumi sa'yo sa physical or makakasama sa'yo sa physical. Pero hindi ibig sabihin nun, sa ibang verse nga, yung magpapalapit sa'yo or magpapasama sa yung ugali. So, doon tayo sa tinatawag na first conference ng mga apostol. Mababasa sa Acts 15, simulan ko sa verse 1, sabi dito, may ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid. Maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila. Sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay natasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. Kaya't sinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, inulat nila ang pagbabagong loob ng mga hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. So, mayroon pa silang dinaanan na ibang bayan bago sila dumiretso ng Jerusalem. At yun nga, yung suliranin na yun, yung problema na yun na pinagtatalunan, pinadala nila doon sa Jerusalem. Kasi nandoon yung karamihan ng apostol. Verse 4, nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matatanda at inulat nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit, ang ilang mananampalataya na kasapi ng sekta ng mga Fariseo ay tumayo at nagsabi, kailangan sila'y tuliin at utusang sundin ng kautusan ni Moses. Nagtipon ng mga apostol at ng matatanda upang pag-usapan ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pinili ng Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig, yung tinutukoy ni Apostol Pedro yung sa chapter 2, yung nag-preach siya na 3,000 yung tumanggap. Ito yung tinutukoy niya. Sa pamamagitan ng aking bibig ay napakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y nanampalataya. Verse 8, at ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo'y hindi niya itinanggi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok or pabigat sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi nakayang dalhin. Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. Verse 12. Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sila Bernabe at Pablo na isinalaysay ang mga tanda ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga hentil. So, nag-testimony sila Pablo and Bernabe
sa mga experience nila sa pag-ikot nila sa mga bayan ng Hentil. Nang matapos na silang magsalita, sumagot si Santiago, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga Hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito'y sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinutukoy na ni ah, ni James, ni Santiago, ay yung mga verses sa Old Testament nang nagsasali sa mga Hentil na nung sa pananaw nila is hindi kasali yung mga Hentil. Pero may mga verses sa Old Testament na binabanggit yung mga Hentil. Katulad ng Sinaaman, Hentil yun eh. Merong mga verses and mga prediction or prophecy na sinasabi yung Panginoon na tatanggapin talaga yung mga Hentil. Pero sa kanila kasi, nagdadalawang isip at naguguluhan pa sila. Kaya binanggit ni Santiago yung tungkol sa mga verses na yun at yung mga propeta. Verse 16, pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo. Verse 17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga Hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na na nagpakilala ng mga bagay na ito mula sa una, kaya't ang hatol ko, ito kay sariling desisyon ni Santiago sa kanyang palagay. Ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga Hentil na nagbabalik loob sa Diyos. So, pareho sila ng desisyon or idea or mindset ni Pedro na huwag na tayong magbigay pa ng kabigatan sa kanila. Sa halip, ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at anumang bagay na binigti at sa dugo. Sinabi nila na wag na tayong magbigay ng pabigat, pero ang sinabi ni Santiago, pagsulat tayo, dito lang sa apat, nagbigay lang siya ng apat na example na umiwas dito sa mga to, umiwas sa mga pinarumi ng Diyos-Diyosan. Pakikiapid, binigti at dugo. Dito sa apat, isa lang yung naiiba yung pakikiapid kasi yung tatlo puro related siya sa pagkain. Pero parang parang magkasing level sila doon sa pagiging marumi. At ito yung para sa akin, neglected, pinaka hindi, or nawawalang, hindi nabibigyan ng pansin. Verse 21, sapagkat mula sa mga unang salinlahi ni Moses, ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya. Dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. Ito yung ito yung huling salita ni Santiago. Ito yung structure. Sabi niya, huwag na tayo magbigay ng pabigat, pero sabihin natin ganito, iwasan nila itong mga bagay. Tapos yung pangatlong sinabi niya, or punto, is maririnig din naman nila yon. Yun yung sinasabi niya sa verse 21. Maririnig din nila yon sa mga pagbasa. So, parang in-expect ni James, malalaman rin nila yon kung ano yung mga bawal na yon, kung ano yung nakakasama sa tao, kung ano yung dinisenyo ng Diyos para sa tao at hindi para sa tao. Yun yung punto ni James. Kaya ako sinasabi na ito yung pinabayaang verse. Kasi okay na tayo doon sa naunang punto Huwag na tayo magbigay ng pabigat. Okay, so wag na natin
kalimutan na natin yung usapin patungkol sa pagkain. Pero hindi natin pinansin yung dalawang punto ni James. Una, sabi ko nga, conference general meeting nila to. So, kung general meeting nila to, kung ano yung napag-desisyon nila, dapat anong magiging response natin doon? 'Di ba? Siguro sa inyo, sanay sa iba, sanay sila na na pag pinagmitingan o sumunod na meeting, baliwala na 'yon, parang gano'n, 'di ba? Pero sa atin, sila mismong apostol yung nag-meeting at nagbigay ng desisyon. So ano yung response natin doon? Tungkol sa pagkain, sa Diyos-Diyosan, sa binigti, sa dugo. Meeting nila yun Mga apostol yun. Pero ano yung response natin doon? Ano yung pagpapahalaga natin? At ano yung sinasabi ni Santiago na matututunan nyo rin yun, maririnig nyo rin. Para saan pa yun? Yung verse na yun, di ba? Kung babaliwalain lang natin. So, ang point is, merong pa rin siyang kahalagahan. Ito naman yung experience ni Apostol Pedro. Sa Acts 10, sisimulan ko sa verse 9, pero yung kabuuan ng chapter 10, malalaman ninyo yung simula. Pero dito na ako sa 9. Sabi, nang sumunod na araw, na may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Itong naunang sinasabi is, yung inutusan doon, papunta na sila, malapit na sila doon sa kung saan tumutuloy si Pedro. Habang malapit na sila, samantalang nangyari yon, si Pedro naman umakyat para manalangin. Siya'y nagutom at nagnais kumain, subalit samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit at ang isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Verse 15. Muling dumating sa kanya ang tinig at sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Samantalang nagguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, biglang dumating mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pagpangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa'yo. So, within doon, nung sa process, hindi pa rin niya maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon doon sa pangitain. Kasi kung simple lang siya, parang, okay, so, pagkain, malinis na siya. Pero doon sa pangyayari, ilang beses na sinabi, o 2 beses na sinabi, hindi niya naintindihan, naguguluhan siya. Verse 20, tumindig ka. So nangusap sa kanya yung Espiritu. Pinadala ng Diyos yung mga tao na yon at sinabi na sumama ka sa kanya. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila ay aking sinugo. So verse 25, pagpasok ni Pedro, sinalubong niya si Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya, kanyang naratnan ng maraming tao. Nagulat siya, marami palang bisita.
So, ang ang expected is si Cornelio lang, pero nag-invite pa siya ng mga kamag-anak. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit, ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Ito yung sagot doon sa meaning. Hindi yung tungkol sa pagkain talaga. Tungkol ito sa tao. Kasi yung tradisyon na paulit-ulit na binabanggit kanina sa salita ng Panginoon, kasama yun eh. Kasama yun sa tradisyon nila na hindi ka pwedeng dumikit. Hindi ka pwedeng sumama. Yun nga, di ba, kapag dadaan sila ng Samaria, liliko pa sila. Lalayuan pa nila para lang hindi sila dumaan dun sa mga Samarian. Ganon sila ka-iwas. Dahil tinuturing nila yung mga tao na yun na hindi na puro marumi na. So, imagine, normal na tao, pero dahil lang sa hindi na puro, marumi na. So, yun yung problema. Meron silang tradition na tinuturing nila yung tao na marumi, pero yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon, wag mong ituring yung mga tao na yun na madumi kasi nilinis ko na sila. Imagine, nag-preach na si Peter sa 3,000, tapos tinuturing pa rin niya or nakakapit pa rin siya dun sa tradisyon na madumi yung mga tao, mga hentil. So, imagine yun. So, nangusap sa kanya ng Panginoon yung ng direkta na mali yung mali yung pinangahawakan mong tradisyon. Malinis na sila. Binuksan na ng Panginoon yung pintuan para i-welcome yung panahon ng mga hentil. So, ayun yun. At kung naalala ninyo, diniretsa pa nga siya ni Pablo, di ba? Diniretsa siya kasi meron siyang nag-lead siya ng mga tao doon sa hypocrisy. Kasi yung sitwasyon, kapag Hudyo yung kasama niya, okay. Pero kapag kasama niya yung mga hentil, pag merong nakakita sa kanya na or merong dumating na Hudyo, iiwas siya doon sa mga hentil. Dahil sa paniniwala nga nila na marumi. So dahil doon, tinira siya ni Apostol Pablo, pinahiya siya dahil sa ginagawa niyang hypocrisy na dinadamay niya yung lahat or karamihan ng mga kapwa niya Hudyo. Na dapat wala na yung ganong klaseng paniniwala or tradisyon. Ang tinutukoy ng Panginoon is yung utos. Yun yung pinakamahalaga eh. So, naging malinaw kung ano yung vision na yon, kung ano yung meaning ng vision kay Pedro. Dito tayo sa mindset. 1 Corinthians 10, sabi dito sa verse 25, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo ng walang pagtatanong dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng hindi sumasampalataya at ibig niyo pumunta, anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo ng walang pagtatanong dahil sa budhi. Subalit, kung sa inyo may nagsabi, ito'y inalay bilang handog at huwag ninyong kainin, ay huwag ninyong kainin. Alang-alang sa taong nagsabi. At dahilan sa budhi. 29, ang ibig kong sabihin ay ang budhi niya, hindi ang sa iyo. Sapagkat bakit aking kalayaan ay paiilalim sa pasya ng budhi ng iba? Kung ako'y nakikisalo na may pagpapasalamat, bakit ako'y tutulig sa inang dahil sa bagay na aking ipinagpasalamat? So, ito yung usapin patungkol sa sacrifice sa idol. Kung hindi mo naman alam, huwag ka na lang magtanong kung naghihinala ka or wala rin naman nakakaalam na tungkol siya, sinacrifice siya sa idol. Huwag mo na lang itanong. Basta pumunta ka doon, kumain ka, huwag mo alalahanin. Pero kapag nagkaroon na ng issue, kapag tinanong, sa pista to ng santo, ganito, ganyan. Ganun ba? Ay, hindi na pwede. Ganon. Pero hindi dahil sa bawal kang kumain or magkakasala ka, kundi dahil naiiba ka eh.
Dahil meron, ibig sabihin, para maunawaan din niya yung kahalagahan. At maaring kung ang mananampalataya mismo yung nagsabi sa'yo na, uy, ano yan eh. O sige, para walang away, walang gulo, walang issue, hindi na ako kakain. Sa pananalita ni Apostol Pablo, meron siyang tinatawag na mahina. Nakikita natin sa Romans 14, 1 to 3, pero hindi ko na siya kukumpletuhin. Para kay Apostol Pablo, yung mahihina, yung mga sensitibo, na kailangan, yun lang talaga, hindi talaga pwedeng kumain ng kahit konti or walang exemption. Ganon. Mahina sa pananalita ni Apostol Pablo yun. Verse 10, sabi pa, at ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo at haharap sa hukuman ng Diyos. So, yung usapan ng paghusga sa kapwa mo dahil lang sa pagkain ay hindi dapat manaig sa ating magkakapatid. So Romans 14:14, sabi ng Apostol Pablo, nalalaman ko at naniniwala akong lubos sa Panginoong Yesus na walang anumang bagay na marumi sa Kanya, sarili maliban doon sa nagpapalagay na ang isang bagay ay marumi sa Kanya, ito ay marumi. Depende doon sa tao, sa pagdesisyon niya kung ito ay marumi o hindi. Pero hindi pa rin, I can say na hindi pa rin siya yung mismong laban doon sa utos sa Old Testament. 1 Corinthians 10:23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakapagpatibay. Hindi porket pwede ka na lahat ng pagkain is nakakabuti siya sa'yo or makakapagpatibay sa'yo. At huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. So, yun yung mga verses natin na dito sa Romans 14, hindi tungkol tayo sa pagkain or sa pag-inom, kundi sa righteousness, sa peace, at sa joy ng banal na spirito. And sa 1 Corinthians 8:8, hindi datapat ang pagkain na hindi nagtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi yan yung related sa ating kaligtasan or sa ating relationship. At kung naalala ninyo yung kwento sa Matthew 8, Mark 5, and Luke 8, patungkol doon sa pinagaling ng Panginoon na sinapian. Tapos, sabi ng demonyo, ilipat mo na lang kami doon sa mga baboy. Nagtataka ako doon sa kwento na yun kung bakit pinayagan ng Panginoon yung baboy na lumipat doon or yung masamang spirito na lumipat sa baboy. Tataka ako doon eh. Kasi, una, meron ba obligasyon ng Panginoon na sundin sila? Na pwede naman na, bahala kayo dyan, ganun. Diba? Pero pinayagan ng Diyos. Bakit? Ito pa yung isang concern ko. Dahil pinayagan niya, nagkaroon ng gulo. Nagkaroon ng issue, nagkaroon ng, yung mismong nagtatrabaho doon, nadama yung trabaho niya eh. Nagkaroon ng disturbance. Pangatlo, na napansin ko doon, nagkaroon ng damage to property. Kasi maraming namatay eh. Lahat ng mga baboy na yun namatay eh. Dahil lang sa pagpayag ng Panginoon, sige, punta ka doon sa baboy. Parang, ang concern ko, bakit pinayagan ng Panginoon na ang laki ng kapalit doon sa pagpayag niya na pwede naman, wala akong obligasyon sa inyo na sundan. Pero pinayagan niya na pumunta doon sa baboy. Bakit? Anong punto ng Diyos para gawin niya yun? Nagkaroon ng issue, nagkaroon ng damage to property, yung halaga ng nawala is grabe. So, para sa Panginoon, ano ba talaga para sa Kanya? Para sa Kanya, sabi niya, wag niyo isipin na ako'y naparito para sirain or sirain, kundi tuparin ang kautusan. Yun yung
sa Panginoon. At sa sabi pa niya na sino mang sumusuway sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at nagtuturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumutupad at nagtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Yung utos na sinasabi ng Panginoon, yung utos na yon, pag minaliit mo, maliit ka rin sa kaharian ng langit. Yung utos yun sa ano. Pero kung itinuturo mo naman siya, meron kang kadakilaan. Yan yung view ng Panginoon dito sa verses na makikita. And yung sinasabi ko pa nga, yung final say ng Panginoon sa usapin ng ano ba talaga yung patungkol sa pagkain is yung sa Revelation nga, nung binanggit ng Panginoon na pinayagan mo si Jezebel na magpakain ng mga sacrifice sa idols, yung church. So, for me, meron pa rin ibig sabihin yon, meron pa rin kahalagahan. So, dito na ako sa conclusion. Yes, hindi siya kasalanan, but wag nating isipin na yung Old Testament na mga utos ay masama. Wag natin isipin na dahil luma na siya or outdated na siya or wala na siyang halaga. Wag natin isipin yon. Pangalawa, dahil salita siya ng Diyos, totoo pa rin siya hanggang ngayon. Hindi siya kukupas. Jesus is not against the law, but against the tradition. Food is not related sa ating tradition, salvation, at hindi rin siya nakakapagbigay ng intimacy sa Diyos. But with regards to health, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagbigay sa atin ng paalala at kung ano yung mabuti sa masama, kung ano yung pagmamahal niya sa atin or care niya sa atin. Hindi siya nagkulang doon. At kailangan natin kilalanin kung ano yung mabuti, kung ano yung nakakabuti sa atin or beneficial. Pero, kahit saan man doon na tanggapin natin, at hindi tayo karapat-dapat na humusga kung ano yung magiging desisyon, kung ano yung kalagayan ng tao na yon, kung baguhan pa siya na Kristiyano, dahil hindi naman siya yung sabi nga, yung makakapaglapit sa atin sa Diyos. Kundi, patungkol lamang ito sa physical. Sabi nga, mamamatay din naman tayo, masisira din itong katawan na ito. So, hindi ibig sabihin din nun, nababaliwalain na natin yung sinabi or ibabasura na natin yung utos or salita ng Diyos. So, yun lang yung punto ko na pansinin din natin yon. Meron ding kahalagan or may punto yon na makakabuti rin sa atin. Yun lang po. Nawa, meron po tayong natutunan. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang